Magandang araw sa iyo, Sir Misterio, at sa lahat ng nakikinig. Nais ko pong itago ang pangalan ko sa ibang bansag. Tawagin niyo na lang po akong Clarice, 28 taong gulang. At dati akong nakatira sa isang luma at murang dormitory sa Quezon City. Lahat ng isusulat ko ngayon ay totoo. At sana magsilbi itong babala sa mga babaeng kagaya kong minsang naligaw ng landas. Bago nangyari ang lahat, nasa punto ako ng buhay na hinahanap ko ang lahat ng mali, imbis na ang tama. Halos araw-araw akong nakakulong sa kwarto, palaging online, palaging nagbabasa at nanonood ng mga bagay na hindi dapat. Sa sobrang pagkalulong ko, umabot sa puntong hinahanap ko ang atensyon ng kahit sinong estranghero na random kong nakikita online. Hindi ko iniisip ang peligro. Hindi ko iniisip na baka ikasama ko. Gusto ko lang punan ang tawag ng laman kung nararamdaman. Isang buwan akong ganun. Nakipag-usap kung kani-kanino. Nagpapapunta sa dorm ng hindi nag-iisip at paulit-ulit na inuuna ang pansamantalang ligaya kaysa sa pag-iingat. Hindi ko na rin napansin na unti-unti nang nagbabago ang pakiramdam ko sa mismong kwarto ko. Na para bang may iba pang nakatira roon maliban sa akin. Nagsimula iyon sa malit na bagay. Tuwing madaling araw, hindi ako makatulog. Pakaramdam ko may nakatingin sa akin mula sa madilim na bahagi ng kwarto. Hindi ko iyong pinapansin. Iniisip kong baka dahil lang sa pagod o dahil sa ginagawa kong hindi maganda at hindi tama. Pero isang gabi, may nangyari na hindi ko maipaliwanag. Nagising ako dahil parang may mabigat na presensya sa loob ng kwarto. Hindi ko marinig ang ingay ng dorm. Wala ring tao sa hallway. Pero ramdam ko na parang may naglalakad sa sahig. Mabagal at halos katabi ko lang. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Para akong nakapako. Para akong may kasama sa kama. Humihinga ng dahan-dahan pero hindi ko nakikita. Ang tanging nararamdaman ko lang ay malamig na hangin na dahang-dahang dumadampi sa bato ko. Sumikip ang dibdib ko sa takot. Hindi ito multo. Hindi ito imahinasyon. Ito ay isang presensya na may balak at hindi ko alam kung bakit ako ang napili nito. Kinabukasan, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka pagod lang ako. Pero habang tumatagal, mas lalo itong lumalala. Lahat ng lalaking kausap ko online, bigla na lang humihinto. Yung iba, nababaliw daw sa takot sa mismong araw na dapat ay pupunta sa dorm. Yung isa, sinabi na may nakita raw siyang taong hindi tao. Hindi ko siya maintindihan noon. Ano kaya yung nakita niya? Nakasilip daw ito sa mismong bintana ko habang magka-video call kami. Habang tumatagal, lalo kong napagtatanto na parang may pinapasok akong hindi ko alam at may nilalang na sumusunod sa bawat ginagawa ko. Isang gabi, habang nakahiga ako, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng hangin. Yung tipong kahit paghinga mo, mahirap na. Gumalaw ang kortina kahit walang hangin. Gumalaw ang pinto kahit nakasarado. At mula sa sulok ng kwarto, may mababang ingay na parang nagmumula sa isang luma at kalawangin na bakal. Hindi ko nakita kung ano yung pinagmumulan, pero ramdam ko lumalapit ito. Mabagal, nakakatakot at parang galit. Habang napapaidlip ako sa takot, naramdaman ko na may tumabi sa akin sa kama. Hindi tao ang tibok, hindi normal ang paghinga, at sobrang mali ang pakiramdam ko noon. Parang may nilalang na kumukuha ng lakas ko, unti-unti, habang hindi ako makagalaw o makapagsalita. Noong sumunod na araw, nanghina ako ng sobra, para akong nauubusan ng kaluluwa
At doon ko na-realize ang pinakamasakit at pinakanakakatakot na katotohanan. Sa dami ng lalaking pinagbibigyan ko ng pansin at pinapalapit sa akin, may isa palang hindi tao ang nakahanap ng daan patungo sa buhay ko. Hindi ko na maalala kung kailan ko siya unang naramdaman. Pero malinaw na malinaw sa akin na naging bukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi lang para sa mga maling tao, kundi para sa mas masama pang nilalang. Doon na nagsimula ang pakikipaglabang ko. Tuwing madaling araw, palagi siyang naroon. Walang muka, walang malinaw na anyo. Pero alam kong lalaki ang presensya niya. Hindi ko alam kung demonyo ba ito, maligno, o isang masamang espiritu na nakaangkla sa mga bagay na ginagawa ko noon. Bawat gabi, palala ng palala. May oras na nagigising akong nakatayo sa gitna ng kwarto ko kahit hindi ko alam kung paano ako napunta doon. May oras na may sugat ako sa braso o hita. Parang may humahawak sa akin ng sobrang higpit habang natutulog ako. Minsan, naaamoy ko ang matapang at bulok na amoy na lumilitaw lang kapag madilim at ako lang ang mag-isa. Hindi ko na nakilala ang sarili ko at hindi ko dininig ang sarili kong pangangailangan, kundi ang sariling kaligtasan ko. Doon ko napagdesisyonan na umalis na lang doon sa dorm na tinitirahan ko. Iniwan ko ang dorm, ang luma kong bisyo, ang mga maling tao, at lahat ng maaaring naging dahilan kung bakit may nanggugulo sa akin. Pero Sir Misteryo, kahit lumipat ako, kahit nagbagong buhay ako, kahit pinutol ko ang lahat ng koneksyon ko sa nakaraan, may mga gabi pa rin na parang may humihinga sa dilim. May mga oras na bigla akong napapalingon kahit walang tao. At minsan, pagising ko, amoy ko na naman ang bulok na amoy na iniiwan niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito titigil, pero isa lang ang natutunan ko. Kapag binuksan mo ang sarili mo sa maling gawain, hindi lang tao ang pwede mong mapapasok sa buhay mo, kundi pati mga nilalang na hindi mo na kayang paalisin. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misteryo. Sana po, may bahagi nyo ang istorya ko sa mga nakikinig sa inyo. Sabi po ng mga kaibigan ko, ang tawag po sa ganitong elemento ay incubus. Hindi ko alam kung may kapareho akong mga insidenteng katulad nito. Sana po magbahagi rin ang mga nakikinig sa komento. Maraming salamat po.